Hello mga kapobre, magandang hapon, maulan na hapon mga kapobre. So maulan mga kapobre, gumawa ako ng paraan na wala tayong magawa dahil di pa kalabas dahil ulan. So gawa tayo ng paglagyan ng pagkainan ng pusa, no? So kailangan natin gawin to para mga kapobre malinis ang paligid para pagkatapos kumain ng pusa, so damputin mo na lang at pwedeng hugasan at isabit na lang din kasi pwede siyang hawakan para malinis lagi yung pagkainan ng pusa pagkatapos wala nang kalat. So ayan mga kapobre, no? Itong plastic naman ng mga kapobre, binili ko to. Tapos ayan, so gumawa na lang ako ng paraan. Bumili na ako ng kahoy. Doon ko ilalagay itong dagdag pagkainan ng aking pusa kasi napakadami kong pusa mga kapobre. So yung ibang pagkainan ng aking pusa ay stainless. Mayroon din mga plastic pero nagustuhan ko kasi itong ganito mga kapobre. Ilagay ko lang siya sa kahoy. Tapos pagkatapos kumain, ayan, pwede mo na rin kunin at hugasan at isabit para wala din kalat sa sala, no? Kasi ang mga pusa mga kapobre, hindi pwedeng nandyan lagi yung pagkainan dyan sa sala or saan ilagay para malinis tingnan. So mga kapobre, no? Tsaga tayong gagawa ng para sa ating alaga, para ang ating ding alaga mga kapobre, malinis yung pagkainan nila. Kasi yung iba mga kapobre, yung pagkainan, di na kinukuha, hindi na rin hinuhugasan. Meron akong nakitang ganun hindi hinugasan yung pagkainan ng pusa. Pero yung pagkainan ng pusa ko mga kapobre, talagang hinuhugasan ko, nililigpit ko at hinuhugasan. So, ang idea ko naman, ganito na lang, ilagay ko dito para isang dampot ko na lang at hugasan. So saglit lang mga kapobre, no? Pagkatapos isasabit ko lang to kasi mayroon din akong ginawang sabitan dito para pagkatapos mahugas matuyo agad kasi ang pusa mamaya-maya walang pang isang oras nang hihingi na naman ng pagkain. So magandang idea ko to, no mga kapobre, para din para bawas gawain po sa loob ng bahay kasi kung hindi ko ilalagay naman siya dito sa kahoy na pagdampot ko kailangan ko pahanap pa ako ng paraan na kung saan ko sila tabi yung pagkainan ng pusa kasi iba ang pagkainan ng pusa mga kapobre, iba din yung mga gamit kasi gamit sa tao dahil hindi pwedeng isabay-sabay mo hugasan. Iba ang sabon sa pusa, iba din sabon sa tao kasi yun na nga, kasi ang pusa mayroon din silang rabies kaya kailangan natin mag-ingat po. So ayan mga kapobre. So yan mga kapobre, malapit na pong matapos, no? So ang nagawa ko ngayon nito, lang to sila, 12 piraso. Yung iba na lang ay stainless. Yun na lang pagkainan nila. So gagawa ako ulit sa susunod para madagdagan kasi yung pusa ko mga kapobre, napakadami. So dagdag lang ito na pagkainan para sa kanila para hindi din magkalat kung saan ilagay na lang din yung pagkain. Ayoko talaga ng kalat mga kapobre, no? So ayan, tapos na mga kapobre, 12 piraso lang harapan silang kakain ito kasi ayan, so napagandang idea to mga kapobre. Ayan mga kapobre, pinakain na natin yung ating pusa. Sinubukan natin kaagad, no? Na sila pakainin. Ayan. O, di ba mga kapobre, napakadami kong pusa, wala pa yan. Yung iba na nasa sulok pa, nauna na silang kumain. So, pinapakita ko lang mga kapobre, yung bagong gawa kong kainan nila. So, ayan mga kapobre, paki-follow and share, like, comment down below kung saan rating ang ating video, no? At paki-subscribe mga kapobre sa aking YouTube channel, Madam Pobreng TV, at saka paki-hit lang po ng notification bell, paki-click ng all para kayo ay laging updated pa sa aking mga video mga kapobre, no? Ayan mga kapobre, magandang hapon sa lahat. Ayan, napakadami kong pusa. Ayan mga kapobre, thank you for watching. Bye!